Magandang gabi po sa ating lahat. Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes. Kasi po sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. Ayaw naman po nilang makipagdebate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro panggugulo. Kaya sabi ko pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila, alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain, masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan, lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto nun? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalaban ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco, sa bandang Mindanao, at doon sa Samselco, sa Zamboanga City. Ang sabi ko, pagka inapprove nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala. Lahat po ng mga panukalang batas na i-final ko na 10 bills, hindi po nadinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente? Ang sabi ng batas, let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? Yung batas na kuryente na gawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the price of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung pinakalayo din naman natutupad? Tayo ngayon pinakamataas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humira ng humira ang ating buhay. Ako dahil ako na ikipaglaban sa karapatan at katawiran, wala na po ako committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission na appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinagdaan sa akin na pantulong sa mga may sakit, yung mga gara. Punto namin sa ospital, biglang kinris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta.
Hindi po ako ang mapaparusahan yung kabayan po natin may sakit na gusto natin tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa House of Representatives. They impeach the Vice President. 215 representatives of the people signed the impeachment complaint. Walang basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nila si Sain yung confidential funds daw Vice President. I asked them, okay, kung gusto ninyo umpisahan ang pag-imbestiga ng confidential funds, bakit ito lang ang opisina ng Vice President ang imbestiga nyo? There are more than 400 officers and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they do were notified by the Commission on Audit to submit some kind of work. I asked them, ipaliwanag nga bakit in-isolate you, why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala ko silang sasagot sa akin. Ayaw nilang sasagot because they cannot explain. Then I told them, bakit kayo ang nag-audit? Tayo na ba kayo ang Commission on Audit? Ayaw nilang mag-audit. I told them, the last time I checked, there is only one of passed by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditure of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA, ayaw sumagot ng mga kasama kong magkakaling. They cannot probably explain why they reserve your responsibility. Kayo ayaw masagot. Bakit ninyo sinurer ang inyong tungtulin dito sa komisyon, dito sa komite, na kung tawagin ay Committee on Good Government. Actually, Committee on Bad Government. Sabi ka sa COA, meron na bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig sabihin, exclusive kayo. Opo. Bakit yung binigay sa House of Representatives ang tungkulin ninyo? Yung mga po na uumpisa lang audit, initial findings pala lang. Wala lang pang conclusion doon. There is no finality judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw nilang sumagot. Isang tao ang nagtitigil sa House of Representatives. Napapirman niya ang mahigit na 200 na kasamahan sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang decision kasi mawawala daw sila ng project. Mawawalan sila ng nakakap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila mabibili nila ang boto. Sa mga matapang na mga maya-maya Cebu, kung kaya po ninyo huwag tanggapin, huwag ninyo tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lang lamang magsisilbil sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin nyo ang kanilang mukha. Binibili lang kayo, iniinsulso nila kayo. This is how to serve the people. Hindi ayudang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, provide the conditions, grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao.
About a month ago, a group of people converged in Luneta and elsewhere parts of this country. Generating more than 4 million people in this rally. That was 1 month ago. Alam po ninyo yan. Ang pag-iusap ng grupo na yun, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon ng problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yun, huwag tayo mag-awatak-watak. Huwag na po natin ituloy yung impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na 4 milyong Pilipino. Ito lang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong katalagang bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vote popularly, vote stay. The voice of the people is the voice of God. Salute popularly as supreme elect. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, ang laki po na nagpapasalamat ko sa gabi sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matabang